gawain nila yung mga fake product. Matagal na ginagawa yun. Gano'ng katagal na? I believe these are unregistered products with our DTI, with our BIR. So walang pumasok dito na customs duties and taxes. Walang pumasok dito na regulation as to the standards, kung pasok ba ito sa standards natin. I would like to believe also that these are smuggled items at wala pa tayo ditong alam na gawaan nito. We have here the agent who can discuss on the details kung gaano na ito katagal. Well, this is already an organized network. For one, yung mga products po natin is believed to be smuggled since it does not undergo the registration process. Second, ang mga involved po dito are foreign nationals with their Filipino cohorts. And third, there are instances that there is difficulty to conduct this operation kasi yung mga iba po nating subjects dito, as much as possible, they don't want to accept cash. Either they accept the payment in cryptocurrency, or yung iba naman po ang gusto, papalitan po yung cash ng casino chips to avoid the acceptance of the physical marked money. So this has been going on for a very long time. Actually, there is already a task force specifically targeting yung operation ng illicit vape products. It's with the Department of Trade and Industry, and the NBI is in coordination with the DTI as its law enforcement arm, as well as with the other law enforcement agencies. Question, may katanungan pa? Yes, Ma'am Karen. The first operation, sa bahay lang po siya, naka-stack siya sa isang garahe. The second operation by bus, it was delivered in another area and the marked money was picked up in another area. The third operation, dineliver po inside a utility vehicle, and nagkaroon po tayo ng follow-up operation sa isang warehouse dito sa Parañaque. Connected po ba yung tatlong operations? It is not connected. Actually, this is a product of the cyber patrolling of the Cybercrime and Special Task Force upon the instruction of our director. And so, ano gawin po dun sa mga nag-confiscate ng products? Sisirain po ba siya? We will be awaiting for the filing of the case before the court, and we will be submitting manifestation for the destruction of the seized items once already filed in court. So there should be a court order before we could proceed with the rendering of these illicit products. Yes, Ma'am Elaine. We have monitored a series of threads sa Telegram, WeChat. So meron po tayong mga informant, meron tayong mga asset na nagmo-monitor together in cooperation dun sa mga agents natin. Meron po tayong mga groups na sinasalihan, and then we monitor po yung mga movement nito, kung ano yung pupasok, especially yung mga brands. After receiving yung mga brands na nakapost dito sa mga Telegram, sa WeChat account, we immediately coordinate with the Department of Trade and Industry in order to check kung registered itong mga products, as well as the excise stamp tax kung may nakatouch dito sa mga products na to. We coordinate it with the Bureau of Internal Revenue. Tanong, John? Paano po na i-handle ang gobyerno dun po sa kanilang pong aktibidad at pati yung mga taong tumikinig nito? If we're gonna look at the NIRC, based po sa aming meeting with the Bureau of Internal Revenue, the excise tax on tobacco products is actually double the price of the product itself. For the first case, for instance, ang value lang po nung produkto na confiscate natin is around 18 million. Pero ang katumbas na excise tax yan is
around 55,380,000. At kung kukumpitin pa natin dun yung penalty niya, umaabot ng 55,380,000 yung regular tax niya. And if you're going to compute the penalty and surcharges ng excise tax liability, it would amount to 579,189,600 pesos. Ganun po kalaki ang nalulugi sa gobyerno natin for non-payment of taxes nitong mga illicit products na to. Tanong? Yes, Ma'am Nipa. This is also a matter of public health, no? Doon sa isang punto mo, Sir John. We have to protect public health. We have to be fair with the consumers. These are unregistered products. We do not know the exact standards of these products. Bili ng bili yung ating mga consumers, hindi naman pala akma o ayon sa standard. Aside of course from it's affecting our economy, this is not contributing to the economy. They have not paid the customs duties and taxes as explained by Attorney Ang Lubin. Lugi ang gobyerno dito. In fairness to the legitimate importers, kailangan naman pagbayarin din sila. This is the specific instruction of Judge Jaime Santiago, our director, to go against this kind of offenders. It offends the government, it offends the consumers, it offends the general public. Thank you, sir. Ma'am Nympha Ravelo. So ano po ang level nila doon sa trade? Yung pong lima and yung foreigners, sila po ba distributor? Yung mga foreigners, smugglers po ba sila? Anong role nila, sir? For the Singaporean subject, middleman po ito nung isang Chinese supplier. Dito naman po sa isang Chinese subject natin, siya po yung may-ari ng warehouse. So after po natin na-entrap itong Chinese, na tumbok din po natin yung warehouse na pinanggalingan through the extrajudicial confession na in-execute ng Filipino subject na cohort po nitong Chinese national. One last question for the first case. Do you have a follow-up, ma'am? Yung mga Filipinos po na na-arresto po natin, nakasama nitong mga foreigners, our employees, and are actually the middleman. Naghanap din po ito ng mga customers na bibili ng stocks na binibenta po nitong mga foreign nationals. One last, sir. Sir, yung mga nahuli, mga foreigner, itatapon agad. May piyansa ba sila? Yung mga nahuli, maso. Kailangan tapusin muna natin yung legal processes. No? Makakasuhan ito sila. At depende sa decision ng court later on, then deportation will take place. If they have already served, kung sakaling mahatulan sila dito at nakapag-serve na sila, then that's the time we talk about deportation. This series of operations is a clear manifestation of the effectiveness of government cooperation. This is the level best of government cooperation. Imagine you have here on board the BIR, the DTI, the NBI. This is in keeping with the pronouncement of the President that we should all hit the street running, that we should all get our feet on the ground, at magkaisa. Hindi pwedeng magkanya-kanya. Every time, this is the specific instruction of the director. Every time there is a report like this is being acted upon immediately by our special task force, by CCD and the other operating units of the Bureau. So kung wala na, we will now go to the second case. 2 minutes recess. We will go now.
nagpa-commission ka as a notary public, you have to be a lawyer. Kailangan dito, meron kang commission at sila lang ang pwedeng magnotaryo. And there has to be a personal appearance by the person executing the document if you want your documents notarized. Ito, pineke nila yung pagnonotaryo. Pinoprotektahan lang namin dito yung publiko. Kawawa naman. We have here the agent on case. Go ahead, ma'am. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. For the case of illegal notarial practices, this case stemmed from a letter request from a certain commission notary public. And from that letter request, we acted and made verifications and covered inquiries regarding the said activities or illegal activities on the target area. And from there, we conducted simultaneous entrapment operations and were able to cite 2 notarial offices performing illegal notarial activities. For the first office, the agents of the NBI Special Task Force and Cybercrime Division handed over an affidavit of loss wherein the female attendee, one of the subjects herein, signed and stamped on top of the male lawyer's name. And for the other office, the next office, the agents also provided affidavits wherein 2 female attendees, the first one of the subjects herein, signed on top of the male lawyer's name and the other one put a stamp. Question? May tanong po tayo sa pangalawang kaso. Yes, Ma'am Karen. Yes, ma'am. Yung location po ng office nila ay sa along FB Harrison Street. Doon, ma'am. What is alarming about this case is that yung ano po nito, area of operation is just beside the City Hall of Pasay City. During the conduct ng ano namin dito, surveillance, we noticed na yung pangalan po nung lawyer na complainant natin is ginagamit not just by this group but other groups. So during the surveillance, iba po yung taong na surveillance namin na gumagamit ng pangalan nung complainant natin, iba rin po yung nahuli natin, iba rin po yung nasa kabilang kanto. So there are a lot of fake notary public using yung mga pangalan ng legitimate lawyers natin in notarial commissions, and knowing dito sa ano natin, sa mga victims natin, actually itong mga ano natin na based dun sa interview natin sa kanila, hindi rin nila kakilala kung sino yung mga pangalan na pinipirma nila. So there is a possibility na marami pong mga public documents signed by this group nakapasok po, nagsisirculate po within the government offices natin, especially with the Commission on Elections, which is yet to be looked upon kung meron pong mga ganitong klaseng documents. May katanungan? Sir? Sir, gaano katagal ang ginagawa niya na bilang isang peke ng notary, yung naggagawa ng notary? Gaano, ilang taon na ginagawa nila? Wala po nung nung nag-establish sila ng notary office nila, gano'n yung ginagawa nila. Hindi nila kilala yung ginagamit nilang pangalan ng abogado ng notarial commission po. So medyo matagal na, sir, kasi kumbaga pag nakita natin yung lugar, sila yung nakauna dun sa pwestong maganda na katabi ng City Hall natin. Thank you, sir. Ma'am Nympha Ravelo, ma'am. Ano po yung pwesto nila at yung regular na opisina? Ganito siya, ma'am. Ito yung City Hall natin. Tapos ito yung kanto, tabi-tabi yan. May mga tindahan. Tapos sa loob ng tindahan, may mga maliliit pong mga kwarto doon. Meron doon notarial. Doon naman may mga opisina nila. So tabi-tabi sila. Yung may mga karatula na Yes, ma'am. notarial services inside. Yes po. Eh, Hindi yung mga client po ng City Hall ang nabiktima? Most likely, ma'am, kasi katabi siya, yun yung magandang pwesto eh. So lahat ng mga magpapanotaryo, yun ang mga unang makikita nilang mga notary public or notary offices po. Magkano daw yung kanilang income a day?
Depende kasi ma'am sa mga ano nila, pero kadalasan sa isang nakausap namin, maliit na yung 15 na mga affidavits. So kung susumahin natin, sa isang affidavit sabihin mo mga 200. May magtatanong pa po? Kung wala na, last message from the spokesperson or The with director is calling on all the lawyers, the notaries public, the commissioned notaries public, to be vigilant and report this kind of activities to your law enforcement authorities. And we also call on the public. The director also is calling on the public to report also this kind of activities, not only to your law enforcement agencies, but to the lawyers as well, kung totoo ba na ginagamit nila para hindi naman mabaliwala yung kanilang dokumento. Thank you, sir. So with that ends our second case. We will be having a 2 minutes break for the presentation of the third case. Apat po tayo. Mars ko lang apat. We will be providing the press statement after the press conference po. Doon na yan ah. Last yun na yan. Pagyawan ah. Ugoy, yan pala nalala yung mga sabihin mo kasi fake yun mo. Nakalive si Levi o nakalive? Okay, si Levi, nakalive si Levi, okay. Yara. Ito yung maway. No. Don't cover, don't cover. Binudan mo eh. Paul, Karyaw.
We will now be presenting the third case, and this time it is investigated no less than by the National Capital Region, headed by, of course, the Regional Director, Ferdinand M. Levin. And today we will be presenting a case involving violation of RA 10175 and Article 315. With us, nandito rin po yung complainant in the person of James Kumar. For the opening statement, sir, Spokesperson Levin, sir. Again, good afternoon for the third time. We have here another positive result of an entrapment operation on complaint of a victim. Ang victim dito si Ma'am, no? Madam Miss Lipitin. And another victim during the actual operations by the NCR, led by the team of Attorney Cariao, Supervising Agent Bacho, you have here Head Agent Jerome Hernandez, and Senior Agent Bukaling. Nagpakilala ito silang, yung una ditong foreign national, nagpakilala itong pamangkin at agent ng isang lending company owned by a certain James Kumar. So siya ngayon ang pangalawang victim. Ang unang victim, yung prenumisuhan nila kung saan kaya daw nilang mag-process ng loan. That they can do facilitation of a loan facility, at meron silang hinihingi na commission doon sa pag-process ng loan facility, kung kaya humingi muna sila ng commission, not in the form of cash, but in the form of a luxury bag. Herme? Yeah. And cash. Milyones ang involved dito, but when the agents checked, when she complained, when she came to know na hindi naman connected dun sa lending at walang lending itong pangalawang victim, nagamit ng pangalan niya, so he is very popular among the in the Indian community, is big time influential, popular, no? Kasi hindi ka makakagamit ng pangalan kung hindi yan big time. Wala namang lending facility. They talked and they complained with the National Capital Region. It resulted to an entrapment operation. Turns out, Indian National ang gumagamit ng pangalan ni Mr. James Kumar. Introduced himself as a nephew and an agent of the lending facility, which Mr. Kumar does not have or does not own. In the process during the actual operations after the entrapment, while the first Indian National was under arrest and was in custody by our agents from the NCR, a guy made a call. It appeared on the mobile gadget na James Kumar, nakarehistro kay James Kumar, when in fact James Kumar, the real James Kumar, was already at that time with the NBI, joining the operations. Ang nangyari dito, nagkaroon ng follow-up operations ang NBI, resulting in the arrest of another person na nagpakilalang James Kumar. Again, when confronted, hindi kilala ni Mr. Kumar, hindi rin kakilala ni Miss Lipitin. We have here the agent on case for any further details. Agent Bukaling, Manuel. Good afternoon. The second subject that was apprehended when the operatives of the NBI NCR made a decision to catch the second subject. Yeah, this was yung pangalawa
was a result of a follow-up operation. Tumawag siya, nagpakilala siya na si James Kumar. Asking at that time, alam niya na nabigay na yung pera, asking now for his share, yung kanyang parte dun sa komisyon. Diba? If media will allow, we would like to hear from the victim herself, Ms. Lipitin. Ma'am, you have the floor. Opo, all along po kasi ang akala ko talaga si Sir James yung kausap ko. So, meron po kasi sa akin, merong tumatawag sa akin na James Kumar telling me about the loan, na extend pa ng yung loan. So, hindi ko po talaga alam na it was all falsified po, na lahat hindi po pala totoo. So, yun po. Mr. James, for your part. Yes, good afternoon everyone. Actually, itong mga biktima na to, unang-una gusto ko manawagan po sa lahat ng tao na biktima ni Mr. Maverick Punjabi. Hindi lang isa po yan. During the right after the operation, umamin po siya na ginamit niya po ang aking pangalan. Real name ko po ay Manjinder Kumar, but they call me as James Kumar. May kontrata siyang ginagawa na nakalagay yung pangalan ko doon. 8 tao po na biktima niya. Meron doon 7 million, which is handwritten niya, sinulat niya kahapon. Merong 1.4 million, may 600,000. Iba-ibang amount. Doon kay ma'am, umabot na more than 10 million, parang about 12 million. So, ako po inanawagan sa lahat ng taong na biktima niya na ginamit ho ang pangalan ko, ay dumulog po kayo sa NBI NCR po. Kasi hindi ko alam kung saan niya panagamit yung pangalan ko. Baka may ibang tao pang gumagamit. It just so happened, buti na lang, meron isang kumpare na magkasama kami, may picture kami dalawa at nagkataon, kaibigan naman niya. Ay tinawagan niya kagad, kilala niyo pala si James Kumar. So nung nag-usap kami, hindi naman ako yung kausap niya over the phone. So doon na nagkayo. Sabi ko, tara punta tayo sa NBA, reklamo natin itong mga taon kung sino man yan. So sa akin lang, then again, mag-ingat po tayo sa mga taong nagpapakilala, lalo na ngayon, mga AI na. Kayang-kaya na gayahin yung mga boses natin. At mag-ingat sa mga gantong mga walang hiyang tao. Yun lang po. Maraming salamat. Tatanungan po, sir. Sir, magandang hapon ho. Yung mga biktima, sinasabi mo, 8 mostly mga Pilipino o mga foreigner? Actually, mostly based on sa sinasabi niya, mga Filipino po, Filipino national. Pero hindi ko alam kung meron pang foreign national na biktima. So, palagi ko, baka meron ding iba pang nabiktima niyan. Kasi noong una, sinabi niya 4 lang, tapos naging 6. Tapos, maya-maya konti, naging 8 na. So, hindi na alam kung ilan pa. Kaya nga, nandiyan po ang media, nandiyan po kayo, kami na nanawagan, na sana dumulog po lahat ng tao na nabiktima ni Mr. Maverick Punjabi, pumunta po sa NBI NCR para ireklamo nyo po. Malaman naman, at ako naman, malinis ko naman pangalan ko. Kasi ginagamit niya bilang siya daw po ay aking pamangkin. Ni sa tsura nga, sabi ko, hindi kami magkamukha, tignan nyo ng mga balat niya sa balat ko. Sorry o, pasensya na po, medyo nakakasama lang ng loob. Mamaya, na-demanda na pala ako, hindi ko alam. Dahil sa kalokohan na ginawa po nitong taong to. Ayun lang po. Katanungan po. Yes, Ma'am Karen. Sa ating pong biktima, ma'am, bakit po umabot sa 10 million po yung naibigay nito? Ano po ba yung pangako nila ba't kayo nahigali? Malaking amount po, 30 million. Pero yung ano po, yung 10 million po, ano po yun, hindi po lahat cash. In exchange, mga luxury po yun eh. Kasi may shop po ako sa Green Hills, pumupunta siya doon. Tapos, sabi, nag-o-offer din po siya na i-resell yung mga item. Hihiramin niya, nung una, may nabayaran,
Yung late na po, wala na po talaga. Tapos, ino-offer niya po sa akin yung loan na, ate, wag kang mag-alala, kung nadidelay ako, may loan ka. So, parang yun yung pang-bribe niya sa akin, yung loan. Ako naman po, syempre, asang-asa sa loan kasi parang yun yung inaano niya sa akin inaalok niya sa akin. Akala ko talaga po, totoo. So, in exchange for fast transaction, nangihingi pa siya ng pera. Para daw mas mabilis, since malaking amount yung loan, sasabihin niya, ate, bigyan mo ka ng ganito para ma-approve ka agad. Malakas ako kay Uncle James po kasi yung tawag niya. At the same time, may kumakausap din sa akin, may loan officer, kompleto po sila. May nagte-text ng loan officer, may tumatawag sa akin na James Comar. Since hindi ko naman po din kilala si Sir James, wala akong comparison sa boses. Basta ang naririnig ko lang, may Indian na kumakausap sa akin. Yun po. John, konsulta. Paano po kayo na-apektuhan nung ginawa po nila ng palilong? Yes po. Actually, sobrang masakit po kasi hindi lahat ng binigay ko sa kanyang item sa akin. May mga na-involve pa po akong mga kaibigan na ako yung akala nila niloko ko sila. Pero, biktima din ako. Kasi malaking amount po yun Yes, Ma'am Nimpa. Hindi magkano po ba yung nilo-loan ninyo? Yung in-offer niyo nilo-loan ninyo para magbigay kayo ng amount to get that loan? Ang isa pa po kasi sa case estafa po So, tawag doon, yung loan po na in-offer sa akin is 30M. 30M. So, magkano po yung nakuha ninyo? All in all po, nasa 12,362,000. Ano po yun yung mga luxury bags? Luxury bags po, watches, jewelries, and cash po. Pero, gaano kalaking cash na binibigay nyo para sa facilitation? Meron po kasi akong binigay na yung una po kasi, nagbigay ako ng bag, Hermes po, na 500,000. Sabi ko, pag nabenta, idagdag dun sa facilitation. Tapos aside pa po yan, magbibigay ako ng pa 50, kasi po nadidelay. So syempre, nag-offer siya na, ate, dagdag ka ng ganito, processing fee ganito. Yan po. Pero may na-recover po ba ang pera na para sa kanya? May na-recover po? Agent, may answer please. As of now, wala pa. Pero sinasabi niya, binalik niya yung iba. Pero tinignan namin, wala pa rin. May katanungan pa po. Last question. Kung wala na, yes, Ma'am Karen. Sir, linawin lang po natin para hindi siya kala na yung viewers. Sir James po, sir, ano yung background natin? Business na po pero Yes po, wala akong lending. Meron po akong restaurant business, may consultancy, may constructions. So ano po gusto yung malaman pa ho? Baka naman paglabas ko niya, makidnap po ako ha. Ano po? Wala po, wala po akong lending. Kasi, bakit of all people, kayo lang yung nahihirap? Well, sa Indian community po, ako po yung chairman emeritus ng aming simbahan, yung sa UN. And at the same time, ako po yung presidente ng Filipino-Indian Commerce and Welfare Society. So kahit sa Indian national, siguro 99% kilala naman ako. At nakikita niya siguro na wala naman ako ginagawang kalokohan, maganda pangalan ko, pwede natin gamitin si Uncle James. Kaya nga nagkaroon ako na isang pamangkin na hindi ko na makilala. Yun naging... Yeah. Kung wala na hong katanungan, final message, RD, sir? Yes, the NBI director wants to call on the public to be vigilant sa mga ganitong klaseng activities, no? To be extra careful and exercise due diligence in all their business dealings. Maraming panluloko ngayon, be very careful. Thank you, sir. On that note, that ends our third case. Meron pa po tayong isa.
meron po tayong 2 minutes na break muna. Well, he's advised of his rights. No? Kailangan niya ng abogado at he has the right to remain silent. Kailangan niya ng abogado dito at yung kanyang sasabihin ay maaring gamitin sa kanya kung siya ay magsasalita. He is advised of his rights. You may have your time later on after the presentation. Thank you, ma'am. All right, 2 minutes break. We will be having the fourth and last press conference today. Maraming salamat and congratulations to the NBI National Capital Region. Ilalagay ko lang ito. Ayaw magsalita? Sili! Kaya ka, lalako pag sasabi ko, Sili! bigyan mo isa. Bigyan mo sili! Sino sabi niya kay Kuya Sili! KB, Dami ha, tol ha. Dapat puro pistigit yan. Si Idol. Pagsamahin na natin. Huling nag-picture sa akin. Orange ticket eh. Orange. Parang binura mo lang ng bikini ah. Okay, sir. Bill Gates, pinag-usap ka na. Hindi. Ang tawag ko na lang sa'yo, kuya. Yung huling nito sa akin, balik pala sa'yo. Ayan, kuya. Kuya na lang, kuya. wag muna ho kayong aalis. Meron pa po ho tayong isa. We will be starting in 3 minutes. 3 minutes po. 1 minute daw, 1 minute. Sabi ni Chief of Staff. Makabili nga ng bag. Dito na po tayo as we will now begin our fourth and last case for today. Hoy! Lebi, ano ba? Pinagaya mo kami. Salita na lang siya kanina dito eh. Balik salita. Ayaw magsalita. Ayaw magsalita. Tapos bigyan mo siya sili. Diba? Pasili. Yan. Sili bigay mo. Ayaw.
halika na ho kayo dito. We will now be starting the fourth and last case that we are presenting today. Because Ma'am Nympha is already excited for the last case. All right. Uy, namatay. Pangapat na yan, sir. Ayaw? Dito mo, no? Dito mo, no? Ayaw. Talaga? Dates. Bingko mo? Pumilipid, oh. We will now be having our fourth and last accomplishment for today. From white-collar crimes, we will go now to a odious, heinous crime involving violation of a special law. Ito po yung Republic Act 9208 as amended by 11862. Ito po yung expanded Trafficking in Person Act of 2022. Itong operation pong ito ay sa Camarines, and no less than the Regional Director and Chief of Staff of the Office of the Director, Attorney Yellen Agus, participated in the operation. For the opening statement, Spokesperson Levin, sir. Again, good afternoon. Another positive operations, this time a search warrant operations conducted by our Naga District Office, personally led by the Chief of Staff of the Office of the Director, Attorney Yellen Agus. The Homeland Security entrusted with the NBI an information, sensitive information, on the selling of child sexual abuse and exploitation material. Ibig sabihin, binibenta ito sa labas at ginagawa ito dito sa Pilipinas. Upon assessment, verification, and validation, and after obtaining personal information, search warrant to seize, examine, and computer data was applied for, granted, and was executed by our team of agents led by Attorney Agus. Ma'am? Good afternoon again. Our operation started from a tip given to us by the Homeland Security Investigation of the U.S. and that a certain Filipina are selling their children online through child sexual exploitation materials or sexual live shows to foreigners. So upon verifications, online surveillance and on-foot surveillance, we were able to trace that this mother is located in Camarines Sur. So in coordination with our Naga District Office, agents from the Violence Against Women and Children Division traveled to Naga, identified the facilitator, the mother facilitator, and the children being exploited. So yesterday, upon also issuance of the warrant to search, seize, examine computer data, we were able to entrap the mother on live shows with our undercover selling her 3 children, minor children, to a foreigner. We're able to execute the warrant to search, seize, and examine computer data and rescue 6 children, ages 17, 15, 11, 9, 5, and 2. So after that, in coordination also with the Naga social worker, Naga City social worker,
They helped us in rescuing these children. And upon on-site examination of our digital forensic laboratory agents, marami din pong mga child sexual exploitation materials ang nakita sa mga cellphones nitong subjects natin. Katanungan po. Ma'am Nympha? Nasaan na po yung mother? Yung mother po ay hindi na po namin, unfortunately, madadala dito sa Manila. Nasa Naga po siya at sinampahan na po ng kaukulang mga kaso. Gano'n na raw po katagal ginagawa? Based sa aming initial verification since 2024, based din sa mga disclosures ng mga bata, 2024 pa daw sila ginagamit ng kanilang ina para ibenta online sa mga foreigners. Tumungkod sa binanggit po ninyo na 6 rescue, kasama yung 3 anak. Yes po. And then yung 3, ano po yung relation sa kanyang 3? Magkakapatid po sila. So, during the entrapment operations, yung live show kahapon na dapat nagagawin na planned namin, yun yung 3 lang ang pinakita sa camera doon sa foreigner. So, yung 3 iba pa po, ano yung Nandun din po, minor din po, and ginagamit din sa ibang foreigners naman. So, based sa mga nakita namin online. Ano yung mga anak ng kapitbahay? Anak niya lahat ito. Yung 6 ay anak lahat ng ating subjects na nahuli. Tingnan pa namin yung participation. So at this time wala kaming makonect o hindi namin siya makasuhan directly dahil wala siya dun sa talagang walang evidence pa na magpapatunay. But we are still looking for evidences that if participated to ng asawa mismo. Yung namin po ba dati rin ba engage na ito kasi activity at deliver o yung anak niya na po yung ginagamit niya dahil hinahanap na nung kanyang mga foreign clients? So far wala kami pang nakikitang ganon na scenarios. John, konsulta, sir. Ano po yung extent ng abuse na ginagawa ko sa kanila? Is it near yung paliligo, may videoan, or meron lang po sila kinukuha outside mga elements para i-satisfy yung requirements ng nila mga client? Ang sabi po ng mga bata ay ginagamit sila sexually on a live show. So sila po mga father ng mismo, mother niya ang involved? Hindi naman po, hindi na detail ng mga bata kasi itong mga bata na to may edad na yung iba. So pinoprotektahan din nila, unfortunately, kahit despite of the exploitations that they are experiencing, pinoprotektahan din nila yung mga magulang nila. Ma'am, paano po yun? Ano yung pinakikita nila dun sa live show? Pinapag-sex sila o ginagawa sila ng sa katawan? Pinaghuhubad, yun, live na naghuhubadan silang magkakapatid kasama yung nanay. Bakit po yung gumagamit sa kanila? Wala pa naman po. Doon sa yesterday nung inano, hindi naman sinama yung 2 years old. Pero we are still conducting deep examination on the cell phones recovered kung mayroon ding mga child sexual exploitation materials yung pinakabata. Ano po yung gamit na platform? I mean, Facebook, WhatsApp? WhatsApp, and then minsan nag-Zoom meeting sila. Mami, alin po babae lahat? 2 lalaki, 4 na babae. One last question. Atore, sa ngayon yung mga biktima okay naman, pero yung mga kriminal nakakulong ba sa NBI o sa probinsya? May piyansa ba ito? Ang mga kaso na isasampa natin dito sa kanila ay una yung RA 11930 or the online sexual exploitation of children and child sexual abuse materials, qualified trafficking, child abuse. Ito po ay walang piyansa. So, makukulong po muna sila temporarily sa NBI Detention Center sa Naga. And then, pag may commitment na ang court, itatransfer po sila kung saan gusto ng court ilagak po sila. Ma'am, one last. Sige, si... Okay.
Okay, ngayon po, nasa pangangalaga po sila ng ating Naga City social workers. I-undergo po sila ng mga medical examinations, psychological examinations, interventions, until na makarecover sila sa mga traumas na nangyari sa kanila. Ma'am Dimfa? Ano po yung mode of payment? Paano po sa ginamit? Remittances through online platforms, remittances. Wala na ho magtatanong? Yes. Chief, may background ba tayo sa mga victims kung nag-attempt sila mag-report before? Walang attempt na mag-report. Even nga nung ini-interview na namin sila, they are more evasive na mas gusto nilang i-protect pa yung kanilang mother despite of the exploitations that they are experiencing. May pahabol pa ho doon? Yes, Sir John? May isip pa lang nagtala po doon sa mga maaaring mga magulang na ginagawa po sa kanilang mga anak na hindi po sila na-operate pa, pero yung as to they can realize yung negative effect po sa kanilang mga anak kahit na hindi sila physically nahawakan ng kanilang mga kliyente po. Again, paulit-ulit po kaming nananawagan sa mga magulang, mga kamag-anak na gumagawa nito sa mga anak nila o relatives nila. Natigilan po natin ito dahil akala natin wala itong effect sa kanilang mga anak, pero mayroon po itong psychological effect sa mga anak natin. And sana tigilan nila kasi hindi po titigil ang NBI through the directives of our director na habulin yung mga magulang, mga relative or kahit sino pa man na nang-aabuso ng bata. Last na po talaga, Chief, pahabol lang. Aside po doon sa trauma, yung akala po kasi ng parents doon lang sa client nila, pero later on, hindi nila alam kung alat na pala sa torture. Yes, oo. Once na na-post or na nag-engage tayo sa online shows ng mga bata, hindi po natin alam kung saan ito kakalat. Pwede sa dark web, pwede sa internet. And at the same time, kahit na akala natin na wala na, pwede pang paulit-ulit. Akala na kumita ang mga magulang na ito ng $100 ngayon, pero itong ibang mga foreigners, kikita sila ng libo-libo dahil sila din mismo binibenta ng paulit-ulit itong mga pictures ng mga batang ito. Alright, closing message, spokesperson, sir. Thank you. Notice that all of the operations of the NBI presented before you, this impact on the daily lives of our kapwa Pilipino. This is in support and in response to the call of the President to work together as one. We have coordinated and extended assistance to the various agencies, our foreign counterpart, our local counterpart, the BIR, the DTI, the DSWD. These operations impact on the lives of the Filipino, from the use of fake or unregistered vape to the misrepresentation in the extension of financial assistance or loan facility, itong selling or possession of pornographic or sensitive material, at itong pagnonotaryo, no? Faking notaryo. Ito ay isang panawagan din ng ating direktor na magtrabaho ang NBI alinsunod dun sa panawagan ng ating mahal na Pangulo. Salamat po.